I want you to open your Bibles in the book of Matthew. Matthew chapter 5, beginning from verse 13 up to verse 16. This message that I'm going to share with you has been requested to share it with you this afternoon that I preach at the YP conference. Ito po ay napakahalagang prinsipyo para sa bawat isa sa atin. Pakisabi muna sa iyong katabi, para sa atin to. Ha? Ngayon, kung ikaw ay nasa YP conference noon, uulitin ko sa iyo. Baka nakalimutan mo na eh. Di ba? Okay? Amen. Okay? Matthew chapter 5, 13 to 16. At gawin po nating salitan ang ating pong pagbasa. Sandali po, hindi pa pala ako nandun. Okay. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. 14. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. 16. May the Lord add His blessings upon the reading of His words. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this afternoon is The Most Effective Witness, Your Life. The most effective witness, your life. Ang pinakamahusay daw pong paraan ng pangangaral ng salita ng Diyos ay wala po sa husay ng ating pananalita kung hindi nasa paraan ng ating pamumuhay. How you live out your life will surely determine if you're an effective Christian or not. Now, ang sabi po dito, meron pong dalawang bagay na ginamit si Jesus. Light and salt. Alam natin na ang asin, gaano mang kaliit ito ilagay sa ating pong mga pagkain, it can really affect the taste of our food. At ang liwanag, gaano mang kaliit ang liwanag when put into darkness, would surely be visible in the eyes of men. Jesus said, you are the salt and light of this world. Today, I want to share with you an ancient formula. Paano po ba tayo makakapag-share ng Word of God? Lalo na po sa mga kabataang naririto. Most of you will be coming to school, going to school tomorrow. Sino yung mga kabataang may pasok na? Sino yung mga gusto pang mag-aral? Parang wala ako excitement mag-aral. And hindi lang ito pang kabataan. Because every one of us who are having a relationship with people, we meet people, we go to office, we do our business, ito po ay para sa bawat isa sa atin. Today I want to share this with you. How are we going to be an effective witness? Una, pag-aralan po muna natin, your life as a Christian influence. Your life as a Christian influence. Without S. Okay? Sabi ng Matthew 5:13 to 16 in the Sermon on the Mount, in-state po dito yung Beatitudes. Hindi ko po alam kung nabasa na ninyo yan. Yung Beatitudes po ay ang elements of a Christian life. But in the next section, in verse 13, ito po ay nagdi-deal sa tinatawag na Christian influence. Sabi mo nga, influence. Sabi mo nga ulit, influence. A Christian that is merciful or meek, a Christian that is pure in heart, will have a tremendous influence in the lives of those who had not given their heart to God. Ano pong ibig sabihin niyan? Pag ikaw ay Kristiyanong mahabagin, ikaw ay maawain na Christian, ikaw ay mapagkumbaba, okay? Hindi ka maangas, ikaw ay Kristiyanong peacemaker. Alam niyo po ba yung peacemaker? Hindi pacemaker, ha? Peacemaker. Yung bang laging kalmado, hindi nakikipag-away, ha? Pakita mo nga yung katabi mo, palaaway ka ba?
sagot? If you are a peacemaker, at you are pure in heart, you're living a life according to God's Word, ang sabi diyan, magkakaroon ka ng matinding influence sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, makikita nila ang kaibahan natin bilang mga Kristiyano. Amen? Pakitanong mo nga yung katabi mo, may nakikita bang iba sa'yo? I know. Last Sunday, I preached about strength in troubled times. A lot of people are saying, hey, Pastor, they emailed me. That was a great sermon. Oh, really? But this afternoon is different, you know. This afternoon, it deals with us. It deals with our character. So, ang tanong ay, may nakikita ba silang iba sa atin? Tayo ba'y nagkakaroon ng magandang influence sa ating kapwa? Lalo na sa hindi mga mananampalataya. In ancient times, alam niyo po ba, na ang asin was a necessity of life. Bukod po sa seasoning, ang asin, ginagamit din po ito as preservatives. At hindi lang preservatives, kundi ang tingin sa asin ay highly prized materials or minerals. Mahal ang asin. And according to history, in many societies, ang asin po ay ginagamit na pangsweldo. Alam ba yun? So pag ikaw ay nagtatrabaho, babayaran ka ng asin. Kumusta naman? Doon po nakuha yung salitang salarium or salary. Salt. Yun. Okay. Doon po nanggaling yun, in the Latin word salarium. At alam niyo po ba na mga Roman soldiers noon, pagkatapos ng digmaan, pagbalik nila sa Rome, ang binabayad sa kanila, asin. Magkanda sugat ka, magkanda bugbog ka. Pagpila mong ganun, asin. Okay. How would you like that today? Siguro kahit isang sakong asin ang ibigay sa atin, we will not accept it. But during their time, yan po ang ginagamit na pambayad. Ang templo ni Herod ay ginagamit po ang asin as ceremonial salt. Kapag ang isa pong syudad ay tinalo ng ibang imperyo, hinahagisan nila ito ng asin to separate it from their past. At noon po, pag nanganganak ang isang babae, hindi po alcohol ang ginagamit, asin. Sa paglabas ng bata, ginaganon yung bata ng asin. That's what they're doing. Antiseptic kasi. Okay? Para magkapitan ng germs ang bata. Okay? Now, after seeing the importance of salt, tignan natin naman yung use of salt. Ano ba ang gamit ng asin? In Jesus' time, ang asin po ay ginagather from the Palestinian area. At ito po ay inland lakes na kung saan kinukuha nila ang asin. Ang asin po can make you thirsty. No? Kumain ka ng asin, mauuhaw ka. Ganun kasimple, ganun kadali. Yan po ang gamit nila noon. In ancient times, pag sila po ay hindi sapat na umiinom ng tubig, sila ay binibigyan ng asin para sila ay mauhaw. Pangalawa, seasoning. Pampalasa. Hanggang ngayon naman, sino pong gustong kumakain sa inyo ng pagkain walang lasa? Diba kaya nga kahit na sa restaurant, kapag tayo kumakain at kulang sa lasa, we request for salt. Ayaw natin ng pagkain walang lasa. Salt was used to flavor the offerings in the sacrifice during that time. Noon kapag ikaw ay maghahandog ng ram, ng bull, ng sheep, pagka pinatay na ito, bago ilagay doon sa altar, binubuhusan ng asin ang isang handog. Pangatlong gamit, preservatives. Hanggang ngayon, ginagamit po natin iyan.
It was also used to preserve food. Wala po dati silang ref. Ngayon lang tayo may refrigerator. But during their time, para po makapag-store sila ng karne, ng isda, they would be using a chest punong-puno ng asin. Baul na punong-puno ng asin. Ano pa? Ang salt is being used for friendship. Bago sa iyan. Bago. Noon, pag tayo magiging magkaibigan, kumari si John. John po ang pangalan niya. Totoo yun. Okay? Si John, gusto ko siya maging friend. Ang gagawin ko, bibigyan ko siya ng asin. At siya rin, bibigyan niya ako ng asin. So magkakaroon kami ng covenant na from this time on, June 2, 2013, friends na tayo. That's how they do it. So ang pagkakaibigan noon, bigayan ng asin. Okay? Gawin kaya natin ngayon yun, no? Okay. But that's how they do things. To show friendship, they exchange salt. Yan po ang mga gamit ng asin at importansya ng asin. Now, tignan naman natin ngayon yung sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, you are the salt of the earth. Ano kaya ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya ang statement na ito? Ano ba ang ibig sabihin nito? It is the silent witness of the Christian believer. Makinig ka. It is the influence that you have over other people's lives to season and to preserve for eternal life. Anong ibig sabihin niya? Hindi ka man nagbubukas ng iyong labi patungkol kay Jesus. Yung pakikitungo mo sa iyong kapwa, yung buhay na nakikita nila, would serve as a seasoning or preservative o magbubukas ng kanilang kaisipan upang sila ay manampalataya din kay Kristo. Pag sinabing ikaw ay asin ng sanlibutan, it means that you are having a positive influence sa buhay ng ibang tao. Now, let me ask you. Total, tayo lang naman dito. Kamusta ang influence mo? How's your influence? Is it positive or is it negative? Ikaw ba ay good influence or bad influence? Pakitanong mo nga yung katabi mo, bad influence ka ba? Anong sagot? Anong sagot? Gumanon. That's the meaning of being a salt. Yan yung ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya, you are the salt of this world. Anong sinasabi ni Jesus? Let your influence seasons people's life for them to be ushered in the kingdom of God. Ang isang asin can change the taste or the flavor of an entire food. It only takes on salt to flavor a whole community, a whole neighborhood, a whole workplace. Alam mo, the whole issue of salt is the seasoning. The influence you might say with someone na ang buhay mo ay kakaiba. Tandaan mo ito, kapatid. Makinig ka. Ang asin, hindi dapat siya nananatili sa salt shaker. Nakakita na po ba kayo ng salt shaker? Nakakita. Asin, nakakita na kayo? Salt shaker, kung makatingin, meron ba doon? Basta? Salt shaker yung lagayan ng asin. Kamusta naman? Di ba? Yung ginaganon. Hirap na ako magpaliwanag dito. Kahit gaano kaganda yung salt shaker, kahit na yan ay porselana, kahit na yan ay plastic, meron pa ngayon bakal stainless. Kahit na gaano pa kakintab ang salt shaker, kung hindi naman magagamit ang asin doon, it amounts to nothing. Anong ibig sabihin yan sa atin? Kahit gaano ka pa kamukhang Christian, narinig mo? Kahit mukha ka pang santang-santa, at alam nilang taga-word of hope ako. Okay?
Kahit na ang itsura mo talagang pag tinignan ka, mukhang anghel. Okay? Kahit na ganyan pa ang dating mo, kung hindi ka naman nagkakaroon ng influence sa buhay ng ibang tao, it amounts to nothing. Pakisabi mo sa iyong katabi, influence. Now, lahat naman po tayo ay mayroong influence. Ang tanong ay, is it good influence? Or is it a bad kind of influence? Sinabi ni Jesus, you are the salt. It's emphatic. No? Hindi niya sinabi, you are the earth. No? Hindi niya rin sinabi, you ought to be a salt or you need to be a salt. No. Sinabi ni Jesus, you are the salt of the earth. Ikaw at ako ng mga Kristiyano na tinatawag ay dapat na nagkakaroon ng impact, ng influence sa mundong ito. Amen? Na, sige, magtanungan tayo. Kamusta ka sa opisina nyo? Good influence ka ba sa office? Nawawala yung amen. Ang ano lang, man. Man, hindi mo malaman kung frustration o ano. Man. Good influence ba? Sa office. Sa office. Ikaw ba kapag yung mga kaopisina mo, kausap mo, nahahawa ba sila sa'yo o ikaw yung... I like that. Alam mo sagot. Ikaw ba yung nakakahawa o ikaw yung nahahawa? Kapag kayo'y nagkukwentuhan, kamusta ang kinukwento mo? Wholesome ba? Come on. Wholesome ka ba magkwento? Ano yung mga topic ng kwentuhan? Baka naman, Christian ka kuno. Pero numero 1 ka pang bumabangka sa mga berding jokes. Alam ko yan, alam mo. Di ba? Taga-forward ka pa ng mga text messages. At yung mga pinagpo-post mo sa Facebook mo, talaga naman makapanindig balahibo. Pakitanong mo yung katabi mo, ganun ka ba? Naku, ayaw ka ng tinignan. Kanina nung God is good, tingin ng tingin, God is good. No? Nung nagtatanong ka na patungkol sa influence, ayaw nang titingin. Sa trabaho yan. O pag-usapan naman natin yung bahay natin. Sa bahay ba, good influence ka? Office nga, hindi ko maka-amen. Bahay ba kaya? Really? Alam nilang Christian tayo sa bahay. Lalo na kapag pagka ikaw lang ang Christian sa bahay, dapat mag-ingat ka lalo. Amen? Sa bahay ba, good influence ka? Pag nakikita ka ba ng mga anak mo, nakikita ka ba ng mga relatives mo, Christian yan. Christian yan. No? O pag nakikita ka ng mga relatives mo, Christian yan? No? Question mark, Christian yan? No? Parang hindi sila maniwalang Christian ka. No, kamusta? Sa bahay. Dito sa church, Malasanta. Sa bahay, Santanas. Di ba? I'm always saying that. Pag dito, kibait, hindi makabasag pinggan. Pag sa bahay, gatigre. Hey, kamusta naman? Are we making a good influence in the lives of our relatives or loved ones? Tanungin mo ulit yung katabi mo, ano ka sa bahay? Oh no. Oh no, pastor, parang nagkamali ako ng pag-attend ngayon. No, you're not. Hindi ka nagkamali. Para sa atin to. Salt witnessing is about showing true friendship. Friendship of Jesus.
Dapat nakikita nilang kaibigan ka nga ni Jesus. Amen? Dapat nakikita ka ng mundong itong close ka nga kay Lord. Lalo na kung pinagyayabang mong Christian ka. Amen? Kasi ngayon, pagka sinabing Christian, parang ano na lang, para bang fashion. Christian ako. Saan ka dumado? Word of hope. Para bang tag lang of something. No! Mentras ipinagyayabang mong Kristiyano ka, makinig ka, dapat lalong nakikita. Influence. Let us pause for a while this afternoon. Tingnan natin ang ating mga buhay. Sa office, sa business, sa trabaho, sa school, sa mga estudyanteng naririto. Are we being good influence sa mga taong nakapalibot sa atin? Remember, hindi tayo tinawag na pillar of salt tulad ng asawa ni Lot. We have been called salt of the earth. Pakisabi sa iyong katabi, asin ka ng sanlibutan ito. Which means you and I must be a good influence, a very positive influence to this world. Now, pagkatapos ang salt, tignan naman natin ang light. Light as a Christian testimony. Light is described as a form of energy that is always moving. Sabi nga, when light energy ceases to move because it has been absorbed by matter, it is no longer light. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng light? Light has been a symbol of divine presence. At sinabi ni Jesus, He is the light of the world. Sino yung source ng totoong light? Walang iba kundi si Jesus. At ikaw at ako ay mga tinatawag na reflectors. Sabi mga reflectors. Ibig sabihin, kinukuha natin ang ating liwanag mula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi tayo nagniningning sa sarili natin. Hindi tayo nagsashine dahil kay gaganda at kay gagwapo natin. Now, tayo ay nagsashine as Christians and we get that light from our Lord Jesus Christ. See, it is very evident that we are just reflectors of the light of Jesus. Not only that, but to be a light of Jesus is to live His life on this earth. Oh, I like that. Pag sinasabi mong reflector ka ni Jesus, kung ano yung buhay niya, yun din dapat ang pamumuhay natin. Yung amen, parang hinintay na lang yung mag-amen yung katabi. Nung nag-amen yung katabi, man. Huh? Okay. That's what we mean by reflector. Kung ano yung source, siya dapat yung nakikita. Para sa salamin. Pag tumingin ka sa salamin, that's your reflection. So kung ano yung pinanggalingan na source, kung maganda yung source, di maganda yung light. Maganda yung reflection. Kung hindi maganda, kagandahan yung source, hindi rin maganda yung reflection. So what do we mean by that? Sa lahat ng ginagawa natin, ito'y nagpapatunay kung tayo ay magandang patotoo. Pakitanong mo yung katabi mo, maganda bang testimony mo? Oh, patahimik kayo ng patahimik. Ano ba ang function ng light? Ang function ng light is to expose darkness. Darkness is expelled as soon as you hit the lights. Alam mo ba na ang mga tao, they are not really aware of the darkness in their lives. Lalo na yung mga hindi mananampalataya, hindi nila alam na sila pala ay nasa kadiliman. Pero pakinggan mo ito, kapatid. Pag ikaw talagang seryoso ka sa buhay Kristiyano mo, kapag kausap ka nila, na e-expose na nalalaman nilang makasalanan ako, merong
bagay sa buhay ng taong ito na dapat magkaroon ako. Ibig sabihin, nakikita nila ang liwanag sa buhay mo. Tatanungin kita, kapag may kausap kang non-believer, nakikita ba niyang yung liwanag sa buhay mo? Nagulat. Nabe-bless ba siya? Nakausap ka. Okay? I don't know if you had ever experienced this. Kasi ako, pastor ako eh. No? Nung pong matagal kaming hindi nagkita ng mga kaklase ko nung high school. It was many years before we have seen each other. Ang pagkakilala nila sa akin, napakabait ko. No? Yung kabaliktaran nun. No? Okay? So after many years of not seeing each other, we've seen each other. Nagkita kami at yung kaklase ko, teacher siya, inimbitahan niya pa akong magsalita sa school nila. Elementary school, public school. So nagsalita ako sa mga teachers doon. Yung mismong kaklase ko, nakanganga. The entire duration of my speaking engagement doon sa elementary school na yun, nakagana siya. Kung pwede lang tabihan, taas mo konti. Ma? She's not... At matapos yung pangyayari yun, sabi niya, anong nangyari sa'yo? Tapos nagkita kami ng mga kaklase kong iba. Ang sabi sa akin ng mga kaklase ko, Father, what happened? Mayroon pa akong kaklase, sabi niya, huwag kang lalapit kay Father. Sabi niya, nakikita, parang ang dumi-dumi ko naman pagkatabi ka. Maaring biro. Alam niyo mga kapatid, maaring biro. Pero sa ganung paraan nila na-e-express, kapag nakikita nilang iba ka. Naintindihan mo? Pero makinig ka rin. Kung wala silang makitang kaibahan, ay delikado yun. Kasi ibig sabihin, katulad ka rin nila. Nagets mo? Pagka hindi nila nararamdaman na yung taong ito banal, na yung taong ito iba sa akin, pagka hindi nila nararamdaman yun, you need to search yourself. Baka hindi ka na nagiging mabuting patotoo. Pangalawa, light serves as a guide. Alam nating lahat na sa mga airports, mahalaga ang ilaw. Sa runway, ginagastusan yan para lagyan ng ilaw. Subukan mong patayin ang ilaw ng mga airports. At merong 35 na mga international planes na palanding. What would happen? Lahat sila mapapahamak. Without a light, their lives would be endangered. Now, anong ibig sabihin niya pagdating sa buhay natin? We are guides to people who are in darkness. Yung buhay natin dapat ay nagsisilbing gabay sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Tatanungin kita ngayon, practical to. Pag ikaw ay hinihingan ng advice, makinig ka. Paano ka magpayo? Mala-Christian ba ang payo mo? Payo mo, eh, no? Payo mo? Yung advices na binibigay, mala-Christian ba? O yung mga advice mo, walang pinagkaiba sa mundong ito. No? Kunwari, yung lumapit sa'yo, ay nangangailangan. Sabi niya, paano ba ako kikita ng dagdag? Paano ka mag-advise? Ay, mag-illegal ka. Ganun ka ba mag-advise? Ha? Alam mo, yung meron ngayon nabibili, ilalagay mo sa metro mo, sa Meralco, dadayain natin konti yun. No? Mababawasan yung bill mo. Sure yun. No? Ganun ka ba magpayo?
Kamusta ka magpayo? Kamusta ka mag-guide? Ay, tumaya ka ng tumaya. Pagpe-pray natin yung number. Pagpe-pray natin number. Alam niyo po ba, naranasan ko yan? Hindi po yung tumaya, ha? Sa word of po, total, taga-Nova naman tayo, no? Doon po sa main. Alam niyo po ba na may nagbigay pa sa akin ng sobre? Akala ko naman kung anong sobre. Ang laman ay 3 lotto tickets. Ang sabi sa akin, Pastor, naniniwala po akong kinalulugdang ka ng Panginoon. So, pag-pray niyo po itong mga tickets na ito. Pag tumama po ako, may 10% ka. Amen! Walang nilagay na pangalan. Siguro inisip niya, baka pag nalaman niya ang pangalan, pagalitan pa ako. Ganon ka ba magpayo? Pag nangangailangan, tumaya ka. Tumaya ka. O kaya pagka nangangailangan, kumapit ka sa patalim, 5'6". 5'6", 7'8". No? Mala-Christian ba ang advices mo? Pakitanong mo ngayon katabi mo, Christian ka ba mag-advise? Kapag yung katabi mo ay nai-inlove, kaibigan mo nai-inlove, in love, no? At yung kinainlaban niya, hindi mananampalataya. Paano ka mag-advise? Follow your heart. Huh? Sundin mo, we live only once. Follow your heart. Come on. Ma? Kung ayaw kong ligawan, ikaw ang lumigaw. Ma? Ganun ka ba mag-advise? If that's what you're doing, you're not being a good guy. We serve as guide to people in darkness. Nawa sa lahat ng taong ating nakakausap, nawa sa lahat ng mga tao, lalo na hindi mananampalataya, na naghahanap ng direksyon sa buhay, maging mabuti tayong patotoo. Amen? Ano pa ang function ng light? Light is to be seen. Ang ilaw ay dapat na nakikita. Makinig ka, there is no such thing as secret Christian. Christian ako, kamay-ingay. Sikreto to. There's no such thing. O kaya nag-uusap kayo sa office. Christian ka ba? Oh, Christian ako. Christian din ako eh. Pero walang kailangan makaalam ha. No, there's no such thing. Wala pong secret agent sa kaharian ng Panginoon. Amen? Pakisabi sa katabi, dapat halata. Oh, I like this. Gusto ko itong topic na to. Pag ito ang pinag-uusapan, nakikita ko yung mga mukha nito. You don't know how to react, really. But that's the reality of things. Dapat halata. Natatanungin kita. Sa office mo, halata bang Christian ka? Sa mga Facebook mo, halata bang Christian ka? Ako po'y paminsan-minsan may pagkachismoso. Alam niyo po ba na lahat ng friends ko, from time to time, galing mo. I look at it. No? Kasi di ba pagka-friend mo, lumalabas siya sa feed, dun sa stories, sa news, no? Sa updates. At nakikita ko kung anong mga pinaglalagay doon. Halata bang Christian ka sa mga pinopost mo? Meron pa mga naglalagay doon, isa lang ang masasabi ko, buwisit sila. Tapos nasa friends list kita. Kung ano-anong video ang pinagpapapaskil doon. Tapos, mutual friend, June Kunanan. Kamusta naman? Kung ano-ano mga pinagpapapost. Halata bang Christian ka? Pakitanong mo nga yung katabi mo, ikaw ba halata bang Christian ka? Ano ko, wala nang magtanong. No? Sorry. Kung ilaw ka ng sanlibutang ito, dapat nakikitang ilaw ka. Amen?
Our light must be seen so that other people will be attracted to come to Jesus. Paano lalapit ang mga makasalanan? Paano lalapit ang hindi mananampalataya kay Jesus kung wala tayong pagkakaiba? Paano nila sasabihin, ano kaya ang meron siya na wala ako? Kung hindi naman nakikita. Pakisabi sa iyong katabi, dapat halata tayong Christian. Now, may sinabi si Jesus, light under a bushel or a basket. Alam niyo po ba, let me explain that to you. Alam niyo po ba that in Palestinian homes, it is generally dark. At alam naman natin na noon, wala pa namang lighter. Wala namang posporo. Alam niyo ba na kapag magsisindi ka ng lampara noon, it would take at least 30 to an hour ng pagkiskis ng bato para magkaroon ng ilaw. Ha? Ayan na. 45 minutes. Ayan na. That long? So, ano yung point? Pag ikaw ay nakapagsindi na ng ilaw, buong gabi, hindi na nila ito pinapatay. Kasi bakit? Kaya hirap magsindi ng ilaw. Sa atin ngayon, kapag pinatay mo yung kandila, may option ka ulit. Psh! Diba? Noon, pag pinatay mo, isang oras ka na magkakaskas. So, ano sabi ni Jesus? Pag ikaw ay nagsindi ng ilaw, hindi mo ito'y tinatago, pinapakita mo. Pero sa tulad po nila, tulad po ngayon, may mga pagkakataon kahit gabi, aalis sila. Alam niyo po ba ang ginagawa nila? Pag aalis sila, hindi nila pinapatay yung ilaw. Nilalagay nila sa ilalim ng mesa, nakatago sa basket. Para pagbalik nila, hindi na sila magkakaskas ulit ng ilaw, kung hindi ilalagay na lang nila ulit sa lampstand. Ano po yung point na sinasabi dito ni Jesus? Ang pagiging mabuting testimony ay hindi dapat hinuhubad. Amen? Hindi dapat Sunday lang tayo Christian. Na kapag dating ng Monday, hindi na ako Christian. I'm the king of the world. Ano? Monday, di na Christian. Tuesday, di na Christian. Midweek service, medyo Christian. Midweek, middle of the week, Christian. Pagka Thursday, hindi na ulit Christian. Enjoy lang. Tampi-tampisaw sa kamunduhan. Friday prayer meeting. Christian ulit, Lord, I'm yours. Saturday, gimmick day, Time to get tired, Sunday, Lord. Kahit po nag-i-struggle ako sa pagbangon dahil puyat ako kagabi, I'm yours. Hana? Ang pagiging Kristiyano, dapat consistent. Whether in private or in public, dapat Christian tayo. May nagagalit na naman. Pakisabi sa iyong katabi, consistent ka dapat. Naku, Panginoon ko, bakit ba talaga ako napunta? Ano sabi ni Jesus? You are the light. Kapatid, meron bang naliligtas na kaluluwa dahil sa buhay mo? Meron bang tumatanggap kay Jesus dahil sa nakikita nila sa iyo? O mas marami ang natitisod dahil sa kakatingin sa iyo? Meron pong isang lalaki na ang kanyang trabaho ay sa railroad tracks. Ang tanging trabaho niya lang ay ilawan sa inyasan yung tren. Kung may sira ba yung riles o wala. Nung gabing iyon, nagkaroon ng matinding trahedya.
hindi pala tuwi o hindi pala buo yung riles, nagdire-diretso yung tren at napahamak ang mga sakay nito. Yung lalaki assigned to do such a job had been called into the court. Tanong sa kanya ng judge, "Were you on duty on the night that the train had an accident?" Sabi ng lalaki, "Yes, sir." Tanong ng judge, "May dala ka bang lampara nung oras na iyon to warn the train?" Sabi ng lalaki, "Yes, sir." Ang panghuling tanong ng judge, "Ikinaway mo ba yung lampara mo nung naka-duty ka?" Ang sabi ng lalaki, "Yes, sir." Absuelto yung lalaki. Alam niyo, habang naglalakad itong lalaking ito, sabi niya sa kanyang kaibigan, mabuti na lang hindi tinanong ng judge kung may ilaw yung lampara. Wala pa lang ilaw. Now, ano ngayon ito pagdating sa atin? Kapatid, the whole issue of light, the whole issue with the light is to be able to light in the darkness. Every Christian is a light to help others find salvation. Again, I will ask you, may na-born again na ba dahil sa nakikita niya sa buhay mo? Don't look at me. Okay? You can answer it to yourself. Yung mismong mga anak ba natin, naiengganyo ba silang sumama sa church dahil sa nakikita nila sa buhay natin? O sila mismo isinusumpa nila ang pagpunta ng church dahil sa nakikita nila sa atin? Yung mga kaibigan natin, pag inaaya ba natin silang pumunta ng church, excited ba sila? O pagka inaaya na natin sila pumunta ng church, ang dami na nilang excuses. Ay, busy ako. Talaga? Oo, busy ako. Punta ka sa church namin. Magsiswimming ako pero tag-ulan. Di ba? They're just making excuses. Tanda mo ito, kapatid. If they cannot see the light that is in us, they will never, ever be attracted to our Lord, Jesus Christ. Now, to end this message, what is our mission as salt and light? Ano ba ang mission natin? Bilang asin at liwanag. Our mission is to fill the earth with God's glory. Makita nila na kakaiba ang mga anak ng Diyos. Ano ang difference ng salt at ng light, between salt and light? Ang salt works and expands itself silently. Influence lang. Wala pang salitaan. No? So nakaka-influence ka pag nakikita nilang, wow, itong taong ito, sa kabila ng maraming pagsubok, payapa. Sa kabila ng maraming problema, naka-smile pa din. Influence ka nun. Alam mo ba yon? Kapag ka ikaw ay nasa office, at kahit na nagjo-joke na sila ng mga berde, hindi ka nakikisali, influence yun. Maaring sa una, pagtawanan kanila. No? Talaga to, taga-bundok to, hindi man lang tumatawa. No? Kapatid siguro ito na kasi mangutan or what, di ba? They may say that to us. Pero kapag ginagawa po natin yun, we serve as an influence. Sa susunod, mag-iingat na sila magsalita kapag kasama ka. Na-experience ba yun? Na kapag kasama tayo ng mga barkada natin, maingat sila magsalita. Yung mga kahalayan ng kanilang mga bibig, at yung mga kakulitan nila ng walang kapararakan, pag kasama ka, mag-ingat tayo, may Christian tayong kasama. I don't know if you had experienced that, but I have experienced that. Yun daw po yung tinatawag na salt influence. Pag light, ang light naman, kapatid, it is visible, it is seen, it works openly. Ang pagiging light, pagiging testimony, hindi lamang sa buhay. Bagkus, lumalabas din sa ating mga bibig. Ito yung time na pag nakita nilang iba tayo, pwede ka nang magbuka ng iyong labi at i-share kung bakit ka iba. Now, tatanungin kita, alam mo ba mag-share? Oh man.
Kung tatanungin kita, kunwari non-believer ako, tatanungin kita, anong meron ka na wala ako? Makasasagot ka ba? Anong sasabihin mo? Well, kasi ako, meron akong lotion na ina-apply sa, tsaka kumpleto ako ng astringent, you know. No. Alam mo ba sagutin? Pag tinanong nila, anong meron ka na wala ako? Pwede mo bang sabihin, meron akong Jesus? Kaya mo ba ipaliwanag kung sino si Jesus sa buhay mo? May alam ka bang verse? Anong verse? John 3:16. That's good. That's good. At least may alam. Alam mo bang paliwanag? Ay, hindi, pastor. Basta sasabihin ko lang John 3:16, basahin mo. Intindi mo, ha? Ano? Pag sinabing light, matapos mong maging ehemplo, influence sa kanila, dapat alam natin kung ano yung ating pananampalataya. Amen? Kaya nga dapat ikaw at ako may alam sa salita ng Diyos. Amen? Hindi yung kapag nag-share ka, pinagpapawisan ka ng malapot. No? Ano pang sasabihin ko, Panginoon ko? Bakit ba ako nag-share pa? No? Te-text pa kay pastor yan, Pastor, ano bang verse? Yung pang-share sa kanila. Ano bang, pagka hindi pa nagre-reply, pastor, magagalit pa sa pastor. Nasaan ka naman, pastor, nang kailangan ka? Hindi ka man lang mag-reply. Ala ka load. Gagalit pa. Hey, wala po sa akin ang responsibilidad na bigyan ka ng verse. Ikaw mismo dapat alam mo yung verse. Talaga nakakainisan tayo rito. But that's okay. Galit ka na kung magagalit ka, but I will be preaching the counsel of God's Word. Ikaw mismo dapat naghahanap ka ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo pinagte-take down ng notes. Kaya nga pati sa Facebook ko, nilalagay ko yung devotional ko. Huh? At kung ano-ano pa. For us to be equipped with God's Word. Kapatid, panahon na para ibuka mo yung iyong labi at ibahagi si Kristo sa buhay ng ibang tao. Amen? Now, tanungan ulit. Sa office, may nasirang ka na ba ng God's Word sa office? Sa school, may nasirang ka na ba sa school? Sa kapitbahay na lang. May nasirang ka na bang kapitbahay? Sa bahay nyo na lang mismo, may nasirang ka na ba? Kamusta naman? Nasiran mo sila? Nanampalataya ba sila? O naguluhan sila? Alam niyo mga kapatid, napakaraming kumakatok sa mga pintuan natin. Maraming namimigay ng kung ano-anong babasahin. Sasabihin sa atin, sandali lang ito, mga 5 minuto, papaliwanag ko lang sa ito. Itong binibigay ko sa yung babasahin, libre ito, pero pwede kang mag-donate. No? Na-experience yun na ho yun. No? Na-experience ko yun. No? Libre itong babasahin na to. Bayaran mo lang yung imprenta. No? Okay. Pag napakinggan nyo sila, ang gagaling nilang magpaliwanag. But if you are going to read God's Word, erroneous yung kanilang paliwanag. Tayo kaya, tayo na mga nagsasabing mga totoong tagasunod ni Kristo, are we effective in sharing yung salita ng Diyos? In conclusion, the time has come for us to be salt of the earth. To be a good influence in this world. The time has come for us to be light of the world. To let other people see the characteristics, the nature of the Lord Jesus Christ through our lives. And when they've seen the character of God in our lives, it's about time to spread the message like a wildfire. Let me end this with a story.
On September 15, 2001, at 2:30 a.m., there was a tragedy between Port Isabel and Padre Island. Meron pong isang barko na nahit niya yung pillars of the bridge. At ang nangyari, na-break sa gitna itong bridge na ito. Since it was early in the morning and it was the darkest hour of the night, the cars that were coming when they are going to the peak of the bridge did not see that the bridge had collapsed. Nawala palang dugtungan na ito. Ang sabi ng report, 9 people died in that particular broken bridge. I wonder kung merong ilaw doon na nagsisilbing guide, nagsisilbing warning. Siguro, hindi namatay ang siyam na kataong ito. Anong ibig sabihin nito sa ating mga kapatid? Kung tayo po ay magiging mabuting impluensya at magliliwanag sa mundong ibabaw, marahil mababawasan ang mga taong mapupunta sa kapahamakan. Sila rin naman ay makakakilala sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi sa pangangaral ng pastor, hindi sa babasahin na ating ibibigay sa kanila, kung hindi sa pamagitan ng ating mga buhay. Kapatid, if you are looking for a very powerful tool that you can use to win other people for Christ, your life is that most powerful tool. Yan ang pinakamabuting witness para ang tao ay makakilala kay Kristo. Let's all bow our heads and let us pray.